Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Ika-50 nga Nutrition Month celebration gibuksan na karong adlaw. Kaso sa malnutrition tutukan. Super Family Health Center sa Barangay Apas, Dakbayan sa Subo gibuksan na. 63 anyos nga lolo ni paymusa libreng tuli sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na apay ganti. Duha ka lalaki nga suspek sa pagpamusil patay sa Badian na dakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Dakbayan sa Lapu-Lapu miabli na karong adlaw sa ika-50 nga Nutrition Month celebration. Samtang nakita sa Pangulo sa City Health Office nga mikunhod ang kaso sa malnutrition sa Dakbayan kung itandi sa milabayng tuig. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Ning unang adlaw sa Hulyo, usa ang Dakbayan sa Lapu-Lapu sa niselebra sa pag-abli sa 50th Nutrition Month. Kung diin isip pagsuporta sa Philippine Plan of Action for Nutrition kung PIPAN nga mo itema karong tuiga, gibutyag ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang Pangulo sa Lapu-Lapu City Health Office nga kini mao ilang gibasihan sa ilang gibuhat nga Plan of Action para sa tuig 2024 hangtod sa tuig 2026. Action for kanaging for 3 years gikan about nutrition, no? Unsaon kanaging pagkombat sa nutrition, unsa ato ang mga kanaging means, no, ang activities for the 3 years in Lapu-Lapu. Dugang pa niini, sigun usab ni Dr. Realiza nga nikunhod karong tuiga ang kaso sa malnutrition sa Dakbayan kung itandi sa nilabay nga tuig. Base kini sa labing uwahing datos nila sa ilang operation timbang. Ang ato ang stunting ni ubos, no? Ang atong wasting mura siya ni steady, no? So overall kanaging based for our operation nutrition operation timbang mura kana bitong maayo ang atong ang kanang record. Mato niya nga ang ilang operation timbang ipahigayon sa buwan sa Enero hangtod sa Marso. Human sa pagtimbang sa mga bata, isunod na dayon nila ang ilang intervention nga mao ang nutrition supplementation, sama sa pagpanghatag og bugas sa mga giilang nga malnourished nga mga bata ug gatas para sa mga nag-edad og 2 anyos pataas. Gawas pa niini ang Batag Barangay usab ni pahigayon og Mothercraft Nutrition Class nga naglangkob og 13 ka session ug nagtinguha kini nga magiyahan ang mga ginikanan sa mga batang malnourished. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Driver sa itom nga taxi nga misibog sa barrier sa Mandaue aron makalikay sa traffic nga ilhana. Nangayo siya og pasaylo sa mga kadagkuan sa Team Mandaue. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nailhana ang driver sa itom nga taxi nga nag-viral sa social media human miisbog sa barrier sa MC Briones Street, syudad sa Mandaue ni adtong Hunyo 23. Siya giilang nga si Philip Adormeo, 24 anyos, taga Talisay City. Matod ni Adormeo nga napugos siya sa pagwahing sa plastic barrier tungod kay ang iyang pasaherong babay nagdali aron makaabot sa iyang flight. Matod niya nga nagdali ang iyang pasahero kay naay medical emergency ang iyang inahan. Si Adormeo ni bisita sa team office kaganinang buntag aron mangayo og pasaylo sa iyang gibuhat. Siya gi
isyuhan og citation sa reckless driving, no U-turn violation o obstruction to traffic. Pabayron siya sa multa sa maong mga kalapasan ug uban pa niyang pending traffic violations. Samtang ang operator sa black taxi nagkanayon nga temporaryo unang masuspenso si Adormeo. Uwan pa mo gudod mo ni U-turn lang ko kay ang pasahero para dili sa malit sa flight kay emergency director lang. Pero naot nga nyari ko rin, mga ito ko pa sa team para ma-clear akong mga, para malimpyo ako. Surrender good siya kay una gusto sa niya malimpyo ba. Kasulti sa siyang side. Kay maulagi kining wa na doon na siya itog kay grabe ng bash dito ba. Mauna na sa iyang giingon sad nga ang rason lagi nga tungod sa baha pero dili gyapon to siya excuse no. Mura na siya kanang pangutana bitaw nga kano sa nahimong mali ang isang tama. Sige na giapas pa. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team ni pahimangno sa mga motorista nga kanunay mosunod sa lagda sa trapiko aron dili masilutan. Tungod sa giingon niya presentar nga emergency, medyo ato lang gi tagaag consideration. Basta mo hatag lang siya public apology para mahibawan sa kanang mga drivers nga pass by sa Mandawi nga dili tiaw-tiaw ning atong gihimo sa Mandawi no. Once nga makasa ka sa traffic, naagitay legal investigative nga mo pursue unsay angay nga buhaton nga legal. Ang Legal and Investigative Division sa akong opisina andam og tagana gyud mi nga mogukod ni bisan kinsa, bisan pa og wala jando pa na siya. Amo agi nang gukuron kay we will pursue all possible leads para makuan na siya kay ang among motto diri kay kuan man bisan pag unsa ka diha magtago-tago, the long arms of the law will surely catch you good. Miri Rose Sagarino, CCTN News. Porsigido ang mag-amahang Duterte sa pagdagan sa pagkasenador karong 2025 midterm elections. Kini ang gikumpirmar ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa pagbisita niya sa Sugbo diin gitubag usab niya ang uban nga mga isyu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Vice Presidente Sara Duterte nga porsigido ang mag-amahang Duterte kun Duterte 3 sa pagdagan pagkasenador karong eleksyon 2025. Unang gibutyag sa nakalabayng semana ang pagdagan nilang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte ug Davao City Representative Pulong Duterte sa maong posisyon. Matud sa Vice Presidente nga gawas nga andam og porsigido ang Duterte 3 laumang makauban nila sa ilang senatorial slate ang pipila ka mga sakop sa PDP laban. Ito ay assumption ko lang dahil si Pangulong Duterte ay galing sa PDP laban. Likely kasama din niya yung mga iba pang PDP laban ng mga senador. Itatausab ni Duterte nga igora siyang naglihok base sa mandato nga alagaran ang publiko. Kini ang naimong reaksyon niya sa diyang gikuhaan og reaksyon sa panahon sa mga kaalyado nga siya na ang giingong giilambang ong sakop sa oposisyon human mi-resign sa gabinete. Sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Dili usab mangayo og confidential and intelligence funds ang Office of the Vice President alang sa tuig 2025 national budget nga mokabat og 6.35 trillion pesos. May numdumang sa milabayng tuig nabutang sa kontrobersiya ang pagpangayo og confidential funds ilabi na sa OVP nga mokabat ngadto sa 500 million pesos. For the Office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this. Nakahigayon sa pagtubag ang Vice Presidente sa maong mga issue ato sa sideline sa pasidungog 2024 sa OVP niadtong Sabado sa Dakbayan sa Sugbo. Gawas nga gipasigarbo nila ang mga nahimo sa nakalabayng duha ka tuig. Giatagan og pag-ila sa OVP ang kapin 900 ka mga individual, organisasyon ug ubang grupo.
Kini isipaagi sa pagpasalamat sa ilang mga buhatan sa pag-abag sa mga programang naningwang makatabang sa ubang Pilipino. At sa pagpapatuloy natin ng ating mga programa, araw-araw ay patuloy din nating maririnig ang iba't ibang kwento ng buhay mula sa mga Pilipino na dudulog para humingi ng tulong sa atin sa Central Office ng Office of the Vice President at 10 satellite offices at 2 extension offices. Ian Navarro, CCTN News. Archdiocese of Cebu hugtanong mibarog nga apektado ang kaugmaon sa mga anak kung mapahimuslan sa magtiayon ang diborsyo sa Pilipinas. Hinungdan nga gikabalakan sa pipila ka mga magtiayon kung himuon kining legal. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Ana sa 50 katuig ng minyo kining magtiayong nahimamat sa news team dinhi sa Dakbayan sa Subo. Nagpabiling hugot ang ilang panag-uban bisan pa man sa mga hagit nga giatubang sa pamilya ug simple ang ilang pamuyo. Napaglantawan nila nga delikado kung himong legal ang diborsyo sa Pilipinas tungod kay luoy ang mga anak kung mapahimuslan man sa ubang magtiayon. Lain ko na maroon sa mga istorya nga mo na nga may abot na ang mga ang divorce, usag yun ko nga. Hindi yun ko sagot. Mamugin ang nagtiayon na mag-away niya. Mag-uli rin sa. Mag-away, mag-uli. Susama usab ang kabalakan ning usa ka misis diin 20 katuig ng minyo sa iyang bana. Ado ni mga panahon nga maglali sila isip pamilya apan mahusay ra kadugayan pinagi sa panag-istorya lang. Mong gikabalakan nila ang pagpatuman sa diborsyo ilabi na sa ubang magtiayon kun ugaling ipatigbabaw man sa usa ang grabing selos. Istoryahan dyan ninyo. Bisag unsa kagamay sa inyong problema, istoryahan, financial ba or kanang physical, inyo dyan istoryahan para ma-fix ninyo yung problema. Dili maabot sa magbuwag ng duho. Pipila lang sila sa mga sugboanong misupak bahin sa gidusong balaod nun aron himong legal ang diborsyo sa Pilipinas. Sa suwat kagipadangat ni Arsobispo Jose Palma, nakita niya nga usahay lisod ayuhon ang nagubang relasyon. Apan delikado kung pahimuslan ang divorce kay luoy ang mga anak. Aron mas mapahingusgan ang panawagan, nagpahigayon ng Archdiocese of Cebu og signature campaign matag parokya niadtong Domingo. Gilauman sa Judicial Vicar sa Archdiocese ug presidente sa Canon Law Society of the Philippines nga si Monsignor Raul Go nga posibleng mulapas pa sa 100,000 ka mga pirma ang makuha. Kini aron ipadala ngadto sa kauluhan ug ipakita ngadto sa mga magbabalaod nga nagduso sa absolute divorce bill law nga ang mao mga pirma nagrepresentar sa tingog sa mga Katolikong sugboanon. Naisolusyon na kay ang legal separation is wagon sila. Di sila magkaminyong balik. Nga naman, we maintain that the bond of marriage is indissoluble. And the Constitution tells us that the institution of marriage and family is inviolable. Dungan sa suwat ni Arsobispo Palma og paglusad sa signature campaign ang paglakbit sa primer bahin sa divorce matag Sunday Mass sa mga parokya. Sa di pa mahuman ang misa, kinahanglang litukon ang pag-ampo alang sa kaminyoon ug banay. Plano usab sa Archdiocese of Cebu ug ubang grupo nga magpahigayon og protesta aron ipalanog ang pagsupak sa diborsyo. Pero dili man kay dako kasi nga event sa mga parokya lang kay I think part of the plan is mo-culminate siya in buntag organized nga rally on July 27. Awhag karon sa Archdiocese of Cebu ngadto sa tanang mga Katoliko nga paligunon ang kasagrado ug kamahinungdanon sa kaminyoon isip usa ka sakramento. Karong buwan na gikatakdang ituki sa Senado ang Absolute Divorce Bill. Gian Navarro, CCTN News. Nakita sa mga progresibong grupo sa Sugbo nga palpak ang Administrasyong Marcos Jr. human sa duha ka tuig nga pagdumala sa nasod. Mao nga nagpahigayon sila karong adlaw og lihok protesta diin mi marcha sila gikan sa Plaza Independencia hangtod na sa Dan Colon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas nga giingong wa gisulbad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pipila ka mga suliran sa nasod. Sama na lang kini sa kakuwang sa kagayunan sa trabaho, kamahal sa presyo sa bugas ug ubos nga suhulan sa mga mamumuo. Malinawon hinuon ang pagpahigayon sa hamubo nga programa kaganinang buntag.
Musunod, Super Family Health Center sa Barangay Apas, Dakbayan sa Subo, gibuksan na. 63 anyos nga lolo, lipay mo sa libreng tuli sa Lapu-Lapu City. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines.
internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, Super Family Health Center nga nahimutang sa barangay Apas, Dakbayan sa Subo, hingpit ng giablihan sa Department of Health. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa May Oy. Nagmalaumo ng Department of Health Central Visayas nga mas mapalapdan pa ang health promotion activities ug disease prevention campaign. Kinuman nga gibuksan na og na-turnover sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo ang Super Health Family Center nga gipunduhan sa Department of Health. Matod ni Dr. Jaime Bernadas nga ang Regional Director sa DOH-7 nga tumong sa pag-abli ug pag-upgrade sa mga rural health unit, piniaron nga babaduol ang serbisyo ngadto sa komunidad. Ang mandato sa Super Health Center mao ang paghatag og primary health care package sa publiko sama sa consultation, prevention, wellness advocacy ug health promotion activity. In the future, because of expanding primary care benefits to our citizens, we want a complete package of primary care. Muna dapat pag adto sa atong mga health center, dili na ikaising-ising atong mga pasyente. Diha mismo sa atong health center matubag ang mga panginahanglan sa pasyente o sa doktor. Ang doktor nagkinahanglan og suporta sa diagnostics. Ang pasyente nagkinahanglan pod nga adunay maduulan diha mismo sa atong mga health centers. Gani gilauman nga adunay mga doctors, nurses, medtech, x-ray, ultrasound, pharmacy ug uban pa ang modumala sa pasilidad. Adunay libre nga prenatal, ultrasound, immunization ug prevention sa pagkatap sa HIV sa syudad nga mata nga gikabalak-an ni Bernadas. Human nga iyang gideklara nga ang Sugbo ana-ana sa ikaduhang pwesto sa tibuok nasod, kadunay labing taas nga kaso sa HIV o pulmonary tuberculosis kung TB. Atong mga infectious diseases, ang atong incidence sa pulmonary tuberculosis, HIV o AIDS, kaluoy sa Diyos, number 2 na ang Cebu, outside Metro Manila. Samtang mapasalamaton na si Cebu City Acting Mayor Alvin Garcia na nabuksan na gyud ang pasilidad, human ang 2 ka tuig nga natanggong ang pasilidad ug subling magamit na kini sa publiko. Gani netong milabay nga semana nakadawat og mga donasyon nga hospital beds, mga ekipo ug uban pa ang syudad gikan sa pribadong tambalanan nga gipamutang sa Super Health Center ug sa Guba Community Hospital. Kinahanglan gyud nga atong mablihan ang atong health center sa Apas nga naman, because as you all know, ang purpose, ang tumong og tinguha ani atong mga super health center is really to be able not only to serve our people in Apas but the neighboring barangays, but also to decongest our existing public hospitals and even private hospitals. Ipebalo ni Garcia nga sunod 2 ka semana gikan karon, formal na sab nga buksan ang Guba Community Hospital. Sherissa May Oy, CCTN News. Usa ka 63 anyos nga lolo nalakip sa kapin 1,000 ka mga lalaki
nga nipahimo sa libreng tuli sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong miaging Biyernes. Matod niini nga tungod sa kahadlok sa pamaagi sa pagtuli kaniadto, wala siya nakapahimos. Apan tungod sa pag-awhag ni Mayor Junard Ahong Chan nga walay gipili ang edad, mao'y hinungdan nga nagtigom og kaisog aron magpatuli og tungod usab sa tanyag nga makadawat ang mga senior citizen og 20,000 pesos nga pahalipay. Laing nagpatuli ang mga nagedad og 27 anyos hangtod sa 57 anyos nga pangidaron, diin nakadawat usab og tag 10,000 ka pesos. Acting Mayor Raymond Alvin Garcia andam mosanong sa sugyot sa konseho sa ipahigayon nga sunod buwan nga rebidding sa bag-o nga Cebu City Medical Center building. Kini aron dili masayang ang giandam unta nga pundo. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa May Ori. Andam ra nga mo comply ang Executive Department sa hangyo sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpugong lang una sa paggamit sa 700 million nga pundo alang sa pagtiwas sa Cebu City Medical Center. Kinamduman nga natong Miyerkules atol sa regular session sa konseho, miduso og resolusyon si Consel Mary Ann de los Santos sa paghangyo kang Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia kapag review sa dokumento kung asa gastuon ang 700 million na nga pundo. Hinoon wala ray problema si Garcia niini tungod kay buot niyang mahanay ug masiguro nga maadto sa husto ang pundo alang sa CCMC ug mahuman na kini tungod kay naabot na kini og napo ka tuig apan hangtod karon na anaa pa lang sa third floor ang magamitan. Unsa ilang request. The request was simple, no, to defer the bidding of the 700 million pending ko, no, murag ang atong evaluation sa pila na kwarta na gasto, asa na gasto, kano sa na gasto, di ba mo man to ila ka. That's very easy to find, no, and we can come up with a report right away regarding that matter. So within a week we can already present that. Ipasabot niya nga dili kinahanglan nga magsalig ang syudad og donasyon na gikan sa mga pribadong ahensya, diin mao'y unang gianunsyo ni suspended Mayor Michael Rama nga dili na mogasto ang syudad sa pagtiwas sa katukuran sa CCMC apan magsalig sa donasyon. Kilauman nga magpagayon og rebidding sa pagtiwas sa CCMC sunod buwan. You will see it later nga, 4th floor, there's nothing, 5th, 6th, 7th, nothing, 8th, 9th, 10th, 11th, there's even no structure. No? So dako pagyugayog uwang ang atong CCMC, which I feel nga we really already have to use funding coming from government so that mahuman dayon. Sherissa May Ori, CCTN News. Nag-viral nga Blue Man na trap sa drainage na rescue sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office of Mandawi City Fire Office niadtong Domingo. Mga Mandawihanon nga adunay problema gyawhag nga muduol sa City Health Office. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Na-rescue sa sakop sa Mandawi City Fire Office ug Bantay Mandawi CDRMO si Blue Man nga gikatahong natangkong sa drainage sa Sitio Sudlon sa Barangay Magikay, Mandawi ni adtong Domingo. Si Barry Alain Ibanez ang pangu sa CDRMO niingon nga nikamang kini sa moabot sa 5 ka mga manholes. Gitaw so sa Imbornal, so we tried nga jackhammer pero gahi mong simento, so together with the help sa bureau na gaydan ang tao nga pabalik siya agi makita tag open nga Imbornal para makagawa siya. And after ana is gida siya sa hospital, and of course we coordinated with the Mandawi City Hospital and of course with the Maksapo kung unsay intervention na mahatag ato niya. Si Ibanez niingon nga wala na nila masuta ang rason ni Blue Man nganong nisud kini sa drainage. Si Marvin Lastimoso, 39 anyos na ilang nga Blue Man, nag-viral miaging tuig gumikan sa pag-post ni ini nga human statue sa Dan Colon, Dakbayan sa Sugbo. Siya taga Barangay Magikay sa Mandawi City. Kaganinang buntag atol sa sesyon sa konseho sa Dakbayan sa Mandawi, nipasa usab og resolusyon si Konsehal Jennifer Delmar pag-comment sa City DRM Office, Mandawi City Fire Office ug Magikay Response Team tungod sa ilang gilayon nga pag-rescue ni Blue Man. Si Delmar nagkanayon nga wala pa nila masuta kung unsay rason o problema ni Lastimoso. Awhag ni Delmar sa mga Mandawihanon nga adunay problema o nakasinati og depression nga mangayo og tabang o gumisita sa City Health Office. Mas naman tay office to approach sa Mandawi City to help you and to address kung unsay mo mga panginahanglan. So you can approach the office and then you can freely talk kung sa imong mga problema.
Sila estimoso nakadawat kaniadto og 30,000 pesos gikan sa Mandawi o gihatagan og trabaho isip usa ka job order employee apan giingon nga wala na kini mobalik pag-report sa trabaho. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang patayo sa usa ka lalaki human misuway pag-rescue sa iyang igsuon nga na-trap sa langob sa lungsod sa Antequera sa Bohol niadtong Biyernes. Si Larry Quiros, 28 anyos, giingong ni voluntaryo sa pag-rescue sa iyang manghod tungod kay nasayod siya sa terrain sa langob. Giingong naglisod sa paginhawa ang maong lalaki hinungdan nga namatay. Samtang ang iyang 15 anyos nga igsuon ug ubang kauban naluwas ra sa mga rescue personnel. Gingong nangaligo ang grupo sa Tubang Cave ug Spring apan natanggong sulod sa langob og 7 ka oras human nikalit og saka ang level sa tubig. Patay ang 4 anyos nga batang lalaki human matagak sa sapa ug nalumod sa Talot, Barangay Inayagan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Domingo sa hapon. Matod sa inahan sa bata nga si Marjorie nga nakita pa niya ang anak nga naglingkod sa gawas sa ilang panimay nga adunay kaduwa. Iyang giangkon nga siya ang nakapiyong samtang nagpatutoy sa iyang kamanghuran. Nakurat na lang nga adunay nagpahibaw nga nawagtang si Mark nga gipangita gilayon sa palibot hangtod nga nakit-an kini nga nagdutaw na sa sapa ang bata. Gidali pagda sa Cebu City Medical Center apan gideklarar kini sa mga doktor nga patay ng midangat sa tambalanan. Nakuha sa Let's Play School sa DepEd Region 7 ang Guinness World Record sa largest rondalia ensemble. Ipahigayon ang performance ni atong Biyernes sa hapon sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Gitunol ang World Record Certificate sa personnel sa Guinness World Records. Moabot sa 500 ka mga performers gikan sa mga nagkalain-lain nga mga tunghaan sa Rion 7 ang nisalmot sa malampuson nga rondalia ensemble. Ang conductor sa performance mao si Anthony Cañete Consejo. Bag-ong namugna nga kompanya nga tighimo o graphene products gilauman nga mapahimusla na unya sa mga construction industry. Tungod kini sa kalig-on o gipahaom sa kasamtangang klima sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa ka matang sa mineral ang graphene gikan sa graphite ug hinimo sa pure carbon diin masiligon kini itandi sa naandang mga metal. Hinungdan nga tuyong gilusad ang kumpanyang ESR Graphene Philippines dinhi sa Sugbo aron ipayla ang hilabiang kalig-ong matang sa mineral ngadto sa merkado. Nasayran nga mas gahi ang graphite ug mas lig-on itandi sa metal ingon man sa diamond. Mong subsub ang nimong pagtuon sa mga eksperto, ilabi na dito sa South Korea bahin sa mong mineral aron magamit ngadto sa mga construction materials ug uban pa. Nakita sa Vice President sa ESR Graphene Philippines nga nahimo nga lapad ang paggamit nini sa Korea. Maong haong usab kini sa Pilipinas. Ilabi na nga nabantayan niya ang mga Pinoy-anan ug ubang istruktura sulod sa pipila ka tuig niyang pagpuyo sa Pilipinas. Whole year is hot and the half season is rainy, half season is dry. But whole year is always hot, day and morning always hot. So it's typical about ESR Graphene product is very strong with the sunlight and strong with the moisture, and then very strong with the insect. Insect, they don't like our product. Pipila sa mga produktong gipaila sa ESR Graphene Philippines ang pintal nga gisagulan og graphene. Gawas nga fire resistant na, maminusan pa ang maintenance tungod kay mas nindot ang kolor ug mapintalan ug kalikayan pa ang pagtumaw sa mga kagaw gikan sa gawas. Maong nagmalaumon ang ilang presidente nga magamit kini sa industrial sites ingon man sa mga infrastructure projects. They can minimize the maintenance and then it will last long. So that is why graphene product is very masaligan, no? Masaligan nato nga produkto ang ESR Graphene. Yunan sa top notchers sa mechanical engineering examination nitong 2015 ang kaepektibo sa graphene ngadto sa mga construction materials ug hayan marekomendar usab ang maong produkto sa pipila ka mga firms. As insulators, dali kay siya i-install. Unlike kung mag-imo kag mga insulators nga
imo pang install like the conventional ones, it would take much more labor and more expertise to do that. Ato sa launching sa kumpanya niya itong Biyernes, nakig-alliance sila sa mga posibleng dealers. Laumang moabot sa Sugbo ang mga produkto gikan sa ESR Graphene Philippines sa musunod pa mga buwan. Alang sa dugang pang detalye, pangita lang ang Facebook fanpage sa ESR Graphene Philippines Incorporated. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, duha ka lalaki nga suspect sa pagpamusil sa lungsod sa Badian na dakpan. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Balik sa ato mga balita, duha ka lalaki nga mo'y suspek sa pagpusil patay sa 66 anyos nga diadto sa barangay Kalangkang, lungsod sa Badian niadtong Biyernes sa gabi. Nadakpan sa manhunt operation dito sa Dakbayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Duha ka mga suspitsado sa pagpatay sa 66 anyos nga lalaki dito sa barangay Kalangkang, lungsod sa Badjan, nadakpan kini sa ginusan nga manhunt operation sa kapulisan sa mao nga lungsod dito sa Dakbayan sa Mandawi kagahapon sa kadlawon. Niadtong Hunyo 28, 2024, ang duha ka mga suspitsado nga nagpangidaron pa og 18 ug 24. Pulos matod pahubog nga sakay silang motorsiklo. Apan pag-abot sa barangay Kalangkang, nadisgrasya sila. Umanamanggaan ang usa ka kanding nga gingong gihigot sa kilid sa karsada. Tungod sa kasuko sa duha ka mga suspitsado kay naguba ang ilang motorsiklo, ilang gipangayuan sa danyos ang gatang iyaniri. Ang anak sa biktima ang ninsister nga dito na lang sa barangay nila Isitol ang maong hitabo. Apan pagka-alas 7:30 sa gabi, ang duha ka mga suspek mibalik kini sa balay sa biktima. Dili sa pagresolbar sa isyu kundi mibunot kini sa armas ug gipusil ang 66 anyos nga biktima. Dali nga disibat ang mga suspetsado samtang dali usab nga gidala ang biktima sa Tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival sa Badjan District Hospital. Tungod nini gilusad sa Badjan Police Station ang manhunt operation sa pagpangulo sa ilang hepe nga si Police Captain Jerwin Mark Batong. Ug pagkasabado sa gabi, nakadawat sila impormasyon nga naa kini sa Dakbayan sa Mandawi. Nakigalayon din sila sa Station 3 sa Mandawi City Police Office ug ilang malampuson nga napusasan ang mga suspitsado ug nakuhaan pa kinig armas. Kasamtangan nga nasa custodial facility sa Badjan Police Station ang mga suspek ug mga tubang kinig kasong murder ug karapasan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Arnold Bustamante, CCTV News. Tulo ka mga armas ang gitahan ngadto sa Provincial Mobile Force Company sa Bohol Police Provincial Police Office. Kinisubay sa subsub nga kampanya sa gobyerno batok sa loose firearms. Mato de Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit nga usa ka 57 anyos nga mag-uuma nga communist terrorist group supporter ang mitahan sa .357 nga armas ug tulo ka mga bala didto sa Inabanga, Bohol. Tungod niini, makabenepisyo ang mag-uuma sa programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Kinigisundan sa taga-barangay Katarman sa Dawis, Bohol nga misurrender usab sa iyang kalibre 45 nga armas ug sa laing 21 anyos nga lalaki nga taga-barangay Tambungan, Kandihay. Tres ka mga individual nga nakalapas sa balaod ang nasikop sa kapulisan sa tulo ka adlaw nga simultaneous anti-crime law enforcement operation kon sa Clio sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. 14 kanila nakuhaan og illegal nga drogas o gagiila nga mga street value individual. Samtang laing 15 ka mga dinakpan nga nalambigit usab sa sugal ug laing duha ang nakuhaan og 5 ka armas nga way lisensya. 22 usab ka mga ordinary wanted persons ang naaresto pinaagi sa pag-serve sa ilang warrant of arrest. Hepe sa Philippine National Police bipagawas og kamanduan sa tanang sakop nga hugtanong gidili ang paghimo kanila nga mga bodyguard sa mga individual. Kinihuman madakpan ang duha ka sakop sa Special Action Force nga nag-escort og usa ka Chinese citizen sa Alabang sa Muntinlupa. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. May pagawas karon ng kamanduan ang Pangulo sa Philippine National Police si Police General Romel Francisco Marbil sa tanang police personnel ko Pilipinas nga mututok sa public safety sa komunidad ug dili mohatag og serbisyo sa mga pribadong individual. Kini man masayring nga dunay mga sakop sa Special Action Force nga nagsilbing bodyguard sa mga Chinese citizen nga nagpuyo sa usa ka exclusive nga village sa Alabang, Muntinlupa City. Matud sa general nga ang ilagan nagunaga trabaho mao paghatag sa seguridad sa katawhang Pilipinon ug kinahanglan nga naa kini kanunay kung kinahanglan ang ilang presensya. Ang duha ka staff personnel gingong sa Zamboanga City unta gideploy apan nakugang na lang ang PNP chief nga nadagpan kini sa kauluhan nitong Mayo 2024. Dinhi sa Central Visayas giklaro ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, nga ba sila motugot nga dunay police nga mo duty isip bodyguard sa usa ka individual. Yang giklaro nga aga mga Piero 7 personnel wala hatagig pagtugot nga mo escort ni bisan kinsa nga personalidad sanglit naa ang Police Security Protection Unit kon PSP U7 nga may gitahasan nini ang kamanduan ni Abirin nga kinahanglan nga ibutang sa kadalanan ang tanang police personnel sa Central Visayas. There is a Police Regional Office 7. Klaro ang instruction sa atong regional director nga atong ibutang sa kadalanan ang atong kapulisan ug dili ta mosugot og kining bisag unsa nga mata nga ma-consider natong moonlighting, no? That is not
authorized, and we will never allow that, because what we want is ato ang ibutang ang tanang pulis ngadto sa kadalanan para ang pulis nga dapat naas kadalanan dapat tuwa gyud dito. Kung mamatud-an nga doon mga police personnel nga sakop sa PRO7 nga nag-moonlighting pinagi sa paghimo ini nga bodyguard, mamahimo kini nga pasakanong kasong administratiba. May pasabot ni Non si Pilare nga ang unit sa PSPU mo'y muhatag sa security neto nga mga individual nga doon seryoso nga hulga silang kinabuhi human ni mapaubos sa threat assessment. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sang ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.